And eto na po mga kasama, live via Zoom sa ating pong Payo Pag-ibig at Pamilya. Mapalad ho tayo, kasama ho natin ngayon ang isang content creator, mother of 2 boys, nurse by profession, wellness guide and educator, creator of Mommy Diaries. Ayan sa FB group po, isang content creator. Paki-follow nyo po, mamaya mag-invite siya sa atin ng Shine Joyce. Kasama po natin sa hapong ito, sa ating pong Payo Pag-ibig at Pamilya, si Miss Regina Catherine Joyce. Ano pa, hindi ko alam kung Miss Joyce na lang, ating po naman kasama sa hapong ito live via Zoom para sa ating For peace of mind, pera, payo, pag-ibig at pamilya. For peace of mind. Magandang hapon, Miss Joyce, si Ranjuman Jenny. Yes, good afternoon, Sis Jenny. Hello, Good afternoon. everyone, sa mga lahat ng nanonood dyan. Magandang hapon. Yes. Tama ba? Can I call you Miss Joyce? What do you want me to call you, sis? Yes, Joyce na No, lang. Joyce na Sobrang lang. haba ng name ko talaga. Ang ganda. And belated happy birthday, tama? Oh, yeah. Thank you. Yes, yes. That was Saturday, no? Yeah, nung January 10. Mag- Salamat. magkasunod kayo ng mother ko, ni Sister Noemi. Oh, wow. January 11 siya. Aquarius? Oh. Ayan, kaya I think belated. hindi ako Aquarius. Ano Hindi na? lang ako, parang Capricorn. Ay, Capricorn pala. Tama, Yeah, Capricorn. Belated happy birthday. And you look so beautiful this afternoon. Thank you for your time. Alam nyo, minsan ko lang minessage si Miss Joyce, but nandyan siya for us. Sa ito na nga po sa ating Payo Pag-ibig at Pamilya. Pero bago yan, kamusta ang pagiging isang content creator muna, Miss Joyce? Wow, hello. Grabe sa tanong. Actually, I'm not really doing it na yung kagaya sa iba na really, it's their, parang, it's my passion. Oo. Pero hindi ko siya talagang bread and butter for now. Okay. Pero I started it, Sis Jenny, nung before pandemic pa. I have YouTube na rin, ganyan na rin. Oo. Itong Mommy Diaries nga, I created this one before pandemic. I think that was 2017 pa or 18. Yung sa akin lang talaga, nasabi ko nga, being a mom, dun sa Mommy Diaries, Yeah. kailangan talaga ng encouragement araw-araw. Yun. Oo. Yun namang Shine Joycey ko na FB page. Shine Parang Joycey, yun lang oo. naman. Bago lang yun. Yes. Yeah, Shine Joycey. It's like being the light lang. Kasi may mga iba talaga who needs, listening ear. Ganyan. Hindi, Oo. ayaw nila nagdakdak. But I just wanted to read something na ma-encourage sila, matutuwa, ganun. So, I find it so fulfilling lang din talaga to do it, in doing it. Ano mo, it comes from your heart. Ano ba tawag doon? May yung purpose mo, no? Yun, di ba? Yes. Miss Yes. Joyce. Now, bago natin Yes. tunguhin, bahagihan mo kami ng mga naging karanasan mo dyan at bahagi ng buhay mo. Sa hapong ito, ay maaari nating malaman, alam niyo po, si Sis Joyce po ay merong 2 anak na parehong lalaki. Siya po ay nurse by Yeah. profession. Pastor ba ang ang si Mister, no? Tama ba? Yes, Yes, he's a a pastor. pastor. Even before po kami nag-marry, Oo. he's already a pastor. Now, pag-usapan natin sa hapong ito, dahil sa bungad ng taong 2026, gusto nating makatulong sa Payo Pag-ibig at Pamilya na segment ng Sentro Serbisyo, Miss Joyce. Buhay may bahay, buhay may asawa. Tinatanong natin kadalasan, paano ba tayo magiging masaya bilang asawa? Kasi may iba, alam natin ngayon, ang daming dumadaan sa mga ganyang sitwasyon na nagkakaproblema, parang hindi na ba nagiging masaya bilang may asawa? Ano ba ang pwede mong i-share sa amin this afternoon, Miss Joyce? Miss Joyce. Yeah. Yes, I understand. No. Well, when we talk about kasi, paano maging masaya. Oo. Wala talagang wala talaga tayong handbook on how to be happy. Parang wala tayong guidelines on how to be happy. Oo. Walang class nung elementary days natin or high school na, 'di ba, na magtuturo sa atin paano maging masaya. Yes. So, talking about like sa season ko ngayon, being a mother and being a wife, magkaiba talaga pagiging masaya bilang nanay Oo. at pagiging masaya bilang asawa. Dapat talaga parehas yun. Pero hindi naman kasi perfect nga ang life. No? When you talk about happiness, ito akin lang talaga.
I believe it should be coming from within. Kasi kapag ka magbe-base ka sa anong nangyayari around you, di ba? Like nung ma-share ko lang bagong asawa pa lang, kasi maliliit pa yung mga bata. Yes, Pag yes. makalat ang bahay, Oo. syempre medyo immature pa, no? Bata pa ako, sabi ko, Oo. ay, sabi ko, pag makalat ang bahay, magulo ang buhay. Ganun ako. Tapos, Tama, sabi oo. ng husband ko, Oo. sabi ng husband ko, sabi niya, alam mo, when you put words into what you are complaining, lalong mas maging mas maging magulo, sabi niya sa akin. Okay. So, from that time on, sabi ko, nga, pinag-aralan ko, paano ba talaga maging masaya? Alam mo, Sis Jenny, Oo. I don't know if the audience can relate to me, but one antidote talaga sa pagiging complain, Oo. pagiging grumpy. Kasi once grumpy ka and nagko-complain ka, hindi ka na masaya. Mhm. Pagiging asawa at pagiging nanay, parehas yun. Oo. Pag nagiging grumpy ka na, but the antidote for that, I believe, is gratitude talaga. Oo. Yun lang. In everything, give thanks. Kahit makalat ang bahay, pasalamatan mo na ay, kakayanin kong matapos to. Being a wife naman, syempre, may mga individual differences kayo. May mga schedule na hindi nagkakatugma. Oo. Diba? So, I thank you. Magkakaayos din ang aming schedule. I thank you, madidate niya ako. Oo. Alam mo yun, just speak life. Always speak life. Yun yung isang gusto kong i-share sa mga nanonood ngayon. Kasi being grateful talaga will open your heart all the more to receive blessings. I don't know lang kasi lumaki ako, Sis Jenny, na parang reklamador. Gano. Parang, ang init. I don't know kung may mga Oo. makarelate. Ay, init. Ay, ano ba to? Ay, alam mo yung ganon. And I realized, oo nga no, nung binago ko na rin, hindi pa naman perfect. But when you always give thanks pala in everything, as a wife, thank your mga anak. Thank you, anak. Niligpit mo yung mga gamit mo. Thank you, anak. Nag-aral ka ng maayos. Or sa husband mo, thank you, my dear husband, for for providing for me. Thank you for being here for me. Maliliit na bagay. It will really make a difference po. Yan. Miss Joyce, parang sinasabi mo dito, sis, na be more appreciative kaysa more on reklamo, bunganga. Alam mo naman tayong mga babae, may pagkabungangera talaga tayo. Dapat masanay na dyan paminsan-minsan si mister at mga anak. Diba? Yes. Hindi masaya ang buhay may asawa o sa bahay pag si nanay hindi nagbubunganga. So, Yes. be more appreciative. Yes. Kung ano And yung be be grateful talaga. grateful. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, Miss Joyce, pangit sa pamilya. Oo. Yes. May life kasi yung words natin. So, 'di ba? Sometimes your husband will do something na hindi mo nagustuhan. You can say it na syempre hindi ka makipagplastika naman na ano ba Oo. 'to, hindi mo ginawa ng tama. Pwede mong gawing or sabihing mas maayos. Oh. Yan. Paano? Halimbawa, eto, pakadalasan problema ni Mrs. Naku, aminin nyo to. Mama Atet Pizarro. Ay, hello, brother Joey Nunag. Thank you for watching. Si Mama Atet, si Miss Sister Josephine. Comfort room, CR. Diba? Yeah. Sa bahay, sa kwarto. Si Mister, lapag lang ng lapag dito ng ganyan ng mga damit sa CR. Yung sa tabo lang, di kayo magkasundo. Iba kasi magkaiba yung ugali nyo eh. Ano ba yun, Sis Joyce, Miss Joyce? Nakakatulong ba yun? O ikaw, Mister, yung tabo, di mo nilalagay dito sa tabo. Yung mga damit mo, pakalat-kalat. Paano ba yun? Magiging okay ba yun? Being may asawa, being wife? Grabe, no? Para akala ko sa amin lang nangyayari. Sana hindi nakikinig yung husband ko ngayon, is not here. Yun nga yung mga ganun. Minsan, andyan na yung lagayan ng used clothes. Oo. Bakit parang hindi na, wala bang paatong damit? Kung may paatong damit, pumunta na siya sa lagayan. Diba? Ganun. So, talagang grabe din yung what you call this one, yung molding of your character as a wife. Kasi minsan yung closet sabi ko nga, yung closet ang tawag dyan, closet. Oo. Kasi kinu-close after. Pero 13 years na tayo, hindi mo pa rin ako close. Pero alam mo, at the end of the day, sabi ko, Oo. kay God, Lord, ayusin mo yung puso ko. Oo. Sabi, alam mo yung service yung sinabi niya sa akin, you serve with gladness. So, like sa CR, pagka ganon,
sinasabi ko lang na maayos ay reminder. Meron po tayong, in here in Lepa, we call it tubalan. Lagayan ng used clothes. Meron po tayong lagayan ng used clothes. So, ano ba, kailangan ko bang maglagay dito ng, magpaskil ng mga papel para mag-remind? Nagtatawanan na lang at the end of the day. But one thing na talaga strike sa, ng husband ko, yung anak ko na ang nagsabi. So, doon ko rin naisip, talaga yung mga bata pala, no? Naririnig nila how the parents will talk to each other. Sabi niya, ginanon din niya ang damit, "Pop, your clothes." So sabi ko, hindi rin maganda. Alam mo yung kailangan talaga yung dynamic sa bahay, the words that you say. Mahirap pero grasya ng Panginoon talaga. Hindi naman tayo perfect eh. Correct. They will see the words in us. They will see how din yung parents. Pero yun nga, may grasya naman ang Panginoon talaga sa lahat ng nangyayari sa loob ng bahay. Talagang, totoo ba yun? Ay, hello to Pastor Team Santiago and Sister Linda. Tatanong sa atin ni Krishna ng Quezon City. Totoo ba, Rajuman Jenny and Miss Joyce, maganda po yung pinag-uusapan nyo, mas babae ang nag-a-adjust sa buhay may asawa? Mas dapat daw ba 80% or 90% or 70%? Mas babae ba si Mrs. ang nagdadala daw sa buhay may asawa? For me, ano siya eh. Kaya, di ba yung dalawang pinagbuklod ng Panginoon ay magkaiba ang personality. Correct. So, I don't know if you've heard this one na magka-team kayo. Teamwork siya. Talaga in marriage. Walang isa na dapat siya lang ang mag-a-adjust. Kasi ganito na ako eh. Di ba may ganun din? Ganito na talaga ako. Na-meet mo ako, ganito na ako talaga. Or ikaw, ganyan ka na ba talaga? So, ako na lang mag-a-adjust. Ako naman mas mabait. So, it should complement. I think that's the best term. Complement. Okay. Yeah. A wife and a husband must complement each other. Should complement each other. How? Mag-usap kayo. One example, no, total ito naman when pag nai-invite din kami sa mga marriage talks ng asawa ko, we always share this one. Ako kasi nung bata, mahilig ako sa mga pagkain, maliliit lang, basta maraming ulam. Tatlong ulam. May maliit, may itlog, may isang pa at gulay, ganyan. Pero sa kanila pala, isang ulam lang, then kanin. So, nung kami nagugulat ako na bakit isa lang yung ulam. Ganyan. Tapos sabi niya, bakit? Fiesta ba? So, na-hurt ako noon. Sabi ko, fiesta ba talaga agad? Pag gusto ko lang ng tatlong ulam. Pero, yun na nga, doon mo makikita na magkaiba kasi talaga yung pinaglakihan ninyo. So, you have to understand where you came from. Yeah. So, naintindihan niya na, hindi naman pala fiesta pag madaming ulam. Gusto lang na ng variety. So, hindi naman kailangang maramihan. So, maraming pwedeng pag-usapan na para makapag-adjust kayo together. Hindi lang yung isa lang naman. Parang nakakapagod din kung si wife lang ang mag-a-adjust. Diba, Sis Jenny, ikaw ba? Amen to that. So, ikaw lang? Hindi pwede yon. Dapat 50-50. Kaya nga, it's a compliment, di ba? Oo. Ito naman, tanong sa atin ni Luella ng Cavite. Miss Joyce, ano pong masasabi nyo sa usapin ngayon ng mga asawa, ng mga mister na nag-cheat? At palaging nahuhuli, especially if hindi naman kayo parehong into a community, like active into a, sabi nga, mga Christian or whatever, sa spiritual life. Would you like to comment po? Dahil nauuso daw ngayon yung mga issue ng cheating sa mag-asawa. Cheating. Yeah. Grabe, mabigat yung tanong. Well, sobrang masakit siguro talaga, no? Yung magkaroon ka ng husband na mag-cheat sa'yo. Lalo pa, syempre, well, I've gone through mga talks about, nagka-counsel din ng mga may ganyan. Paano mo hinahandle, Sis Joyce? Grabe lang, ang sakit kasi sa puso talaga marinig yung ganun kwento. Kahit nga magwa-watch ka lang ng movie na ganun, no? But I believe talagang when you know how to come together and to talk about it, doon talaga magsa-start yun. Kasi kung hindi niyo pag-uusapan ng mahinahon, pwede rin siguro, okay, for 5 minutes, sige, tatalak ako sa iyo ha. Then after, sige, pwede na ba tayo mag-usap ng maayos? I believe you come together as one to talk about it. Okay. Yun talaga kung nandyan na yung cheating, hindi ko masyado na yung question. Pero, how to avoid it naman, still communication pa rin eh. You have to communicate. Yeah. Yes. Pero naniniwala ka ba, Miss Joyce, na in a relationship tayo, mga babae, may asawa, no? Na kapag hindi na yung isa nakikiko-operate, mag-work out yung relationship,
and you as a wife, mahirap. Yeah. Oo. Sobrang hirap kung ikaw lang yung gustong makipag-usap naman. But there are ways, like you really have to go to na may mga ninang at ninong naman sa kasal who can help you. Oo. Siguro medal or Oo. guide you. A pastor. Kung walang community. Yes, kung walang Oo. community, like walang church, you can go to your ninang and ninong. But yeah, the best talaga is kung merong spiritual parents din, Oo. yung community. Iba din talaga yung marriage na nandyan si God sa center. Correct. Sabi naman dito, salamat Sister Joy, salamat. Sabi naman dito ni Marisa, Radyo Manjani, Sister Joyce, totoo po sabi ng mga kumari ko, ang babae daw o may buhay, may asawa ng isang babae ay maganda siya, bata, at parang walang problema. Depende daw sa pag-aalaga ni Mister. Sang-ayon po ba kayo dito? Wow. Siyempre, may factor yun. May contribution din yun, no? Yung pag-aalaga ng husband natin sa atin. Pero I still believe in yung internal mo talaga. Ikaw, as a person. Kasi before kayo nag-asawa, hopefully, no, buo ka na. I mean, you. Yung soul mo, yung ikaw, internally strong ka. Pero minsan din naman, sa marriage ka din na-train. Pero ikaw pa rin yun eh. Hindi naman si husband ang magte-train sa'yo internally. Yung, what I mean is, yung ikaw as a person, paano ka ba mag-respond sa mga problema? Hindi naman pwedeng ialagaan yun ng mister mo na, Joyce, so ganito ka dapat ang pag-respond mo. Nakakapagsabi lang siya on how, pero yung pag-apply nun, ikaw pa rin Ikaw yun. pa rin. So, better talaga, ikaw alagaan mo yung sarili mo, internally and externally. Correct. Yeah. Kagaya ni Sister Joyce, di ba? So yan, Sis Joyce, just mga 5 or depende po sa inyo, no, na tips po, paano magiging masaya buhay may asawa tayong mga babae? Yeah, so siguro recap ko lang. Grabe, Oo. thank you so much for this opportunity. Talagang yung brain cells ko ngayon Nagpa-function. diba? Oo. Thank you, Sister Joyce. Yes. So yeah, number 1 talaga yung sinabi ko nga kanina is, hindi ko na siguro siya in the hierarchy, oo. no? Yun nga, yung gratitude. Practice Gratitude. it. Okay. I believe, kasi may mga nakakausap ako mga kaibigan na hindi pala din sila sanay mag-thank you. No, I mean, maging grateful. Hindi sanay na, salamat sa araw na to, ganyan. Or nagjo-journal ba ng anong tatlong mga bagay or anong tatlong sitwasyon ang gusto mo ipagpasalamat today. So yun, there are a lot of ways on how to be grateful. Oo. You say it, you write it, you self-talk it, or Correct. what. So yun. Pangalawa is yung you talk to yourself. I don't know, Sis Jenny, if you do that. Yeah. Na, yung pagising mo pa lang sa umaga, pagkahilamos mo, Oo. instead of saying na, ay, ang dami ko ng age spots. Ay, ito ba yan, ang wrinkles ko? Diba? So, talagang pagkagising ko, I practice it. Kasi ganun nga ako noon. Ako, Oo. ano ba yan? Tumatanda na talaga ako. Lord, thank you. Diba? I'm young. I'm beautiful. I'm successful. yes. I speak to myself. And it's not about bragging naman. It's you and yourself talking to yourself talaga. Yeah. You're feeding your soul. Yeah, Na, oo. today I'm gonna be okay. Tatapos ko lahat ng chores. Joyce, hindi ka ngayon grumpy. Okay? Today you are loving. You are kind today. Yung ganun. So, Oo. talk to yourself. So, be Self. grateful. Talk to yourself. And, of course, pray. No? Dun sa pagpe-pray prayer talaga, kasama na dun yung don't forget to pray for your family. Isa-isahin niyo po talaga yung husband mo. Kung may 10 kang anak, isa-isahin mo sila. You will never go wrong. Oh, Yeah. prayer Pray talaga. po talaga. no? Yes, and bless them. Bless your children. May mga sa mga anak, may Oo. pagkakaiba yung personality Exactly. nila, diba, no? May Si number 1, pasaway. ganito. Yes. May mabait. Si number 2, ganyan. Iba-iba. So, pray for them. Speak blessing. Instead of saying na, Lord, yung anak kong matigas ang ulo, palambutin mo, di ba? But, Lord, thank you that itong son number 2 ko, ganyan. He is kind, he is loving, he is joyful. So, yun yung tatlo, Sis Jenny, na Wow. kaya kong maibigay sa time natin na meron this afternoon. Yeah, buhay may asawa. Sis Joyce, ano ang nilalaman ng iyong Shine, Joycey, and the other one is Mommy Mommy Diaries. Ano Yes, ang in content? Mommy Diaries, Oo. it's a Facebook private group actually. Oo. Well,
Madami na doon, may 2,000 mommies na. But yun na nga, Wow. I am also, talagang I'm also praying that more activities, no? This year, Oo. ang mangyayari doon sa group na yon. Correct. Actually, I shared this there. Maybe later yung segment talaga natin. Oo. Before kasi we do webinars, I have a partner na life coach before we do mental health awareness Oh, that's seminars for good. free. Yeah. So this year, yun, pinagpipray ko kung ano pa yung pwedeng maging activities doon. And doon naman sa Shine Joycey, well, it's Joycey. just my personal Facebook page. Oo. I post mga encouraging, doon, quotes, ganyan, stories. I do live sometimes then. And your Ganun life, naman your siya. life. Di ba may nakita ko, hinahatid mo yung dalawa mong anak? Tama ba yon? O sinusundo sa school, nasundan ko. Yeah. And So, nagsasayaw please din, follow po. nagsasayaw din po si Miss Joyce. Nakita ko Sabi ng doon. anak kong eldest yun. Oo. Usually kasi we have nagpo-photoshoot kami every year. So Oo. sabi nung anak ko, Mami, maiba naman. Huwag na tayo mag-photoshoot kasi naaano daw sila kung ano mga susuotin, mga ganyan, kung saan na naman daw Oo. kami. So this Kasi time, before pupunta kami ng beach, pupunta kami ng mga kung saan-saan para mag-photoshoot. So ayun na nilang gawin daw muna. Okay, sayo na lang. paki-follow niyo po Shine, Joycey, and Yes. Mommy And Diaries. yes, Mommy Ayan. Diaries in FB. And I know you're so grateful, Sis Joyce, na being part of, sabi nga, being a content creator, sharing the words of God, sharing positivity, gratefulness, yun ang kailangan natin everyday. Kasi kadalasang problema lagi ng mga misis. Number one, Sis Joyce, I know if you're going to agree with me, pera. Correct. Yes. Paano ka nga pala magpapasalamat pag wala ka nang lulutuin? Oo. Diba? Yun ang pinakatanong. Correct. Tapos problema So, again, mister, mga anak, yan. Kaya pinapagaan po ng mga ganyang klaseng nating content creator like Miss Joyce. And please follow her. Again, Miss Joyce, nasa iyo. I Yes, hope thank this would you. be the first and last. Basta may time ka, we will communicate Yeah, po. sure. Mag-share ka sa amin ng mga positivity and thoughts about being a good wife, a good mother. Nasa iyong pagkakataon, Sis Joyce, to invite them, and please, your parting words sa ating mga misis, lalo na mga buhay may asawa nakikinig ngayon at nanonood. Go ahead po. yes, sa lahat ng mga asawa na nanonood, sa mga misis, you are created for a purpose. No, pag kayo ay nanonood ngayon na, alam mo yung minsan talaga feeling mo, ito na lang bang gagawin ko? Routine na lang talaga. You know, that is service, and God is watching you and He will reward you for that. Hindi naman forever tayong magsisilbi ng madaling araw hanggang gabi. This is just for a season, and you are just at the right place, and God is, honored to see you doing that for your family. So yun po, don't forget to follow my page on FB. Yeah. It's Shine Joycey. And sa Mommy Diaries din po, let's invite them kasi it's a private, then you can just look for it and please click on join group. And thank you Ayan for po. sharing Thank you so much. mga Bible verse. Lagi ako naka-follow doon, Sis Joyce. Thank you, Sis Joyce. More power. You stay Thank you pretty. so much. You stay pretty and grateful being a mom and a Thank wife. you. Thank you, Sis. Salamat. Thank you, Sis Jenny.